Una sa ating balitaan, aumento na sana sa sahod kaso naudlot pa. Ganyan ang hinaing ngayon ng maraming dahil sa temporary suspension ng dapat sanay 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Sabi ng DOLE, nakakalungkot ito para sa mga manggagawa pero handa naman silang sumunod sa proseso ng korte. May report si Earl Tobias. Mas mataas na sana ng 60 pesos ang arawang sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila ngayon. Unang bugso kasi yan ng 85 pesos na daily wage increase sa NCR na dapat ay ipinatupad noong July 25. Habang sa Enero naman sana, ipatutupad ang second part ng daily wage adjustment na 25 pesos. Yun nga lang, aumento na sana pero naudlot pa. Pinitusyon kasi ng dalawang construction firm ang dagdag sahod na ito sa Pasig Regional Trial Court. Dahilan nila, magiging masyadong mabigat ang aumento sa arawang sahod para sa gustusin ng kanilang mga kumpanya para makapag-operate. Kinatigan ng Pasig RTC Branch 152 ang hiling na temporary restraining order ng mga petitioner. Kakatanggap lang natin itong kasuklam-suklam na balita. Para sa Trade Union Congress of the Philippines, pang-iinsulto ang petisyon sa kalagayan ng mga manggagawa sa Metro Manila. Suklam-suklam itong narinig nga namin yung petition galing sa dalawang employer. Wala po kaming naalalang pagkakataon na dinala sa korte para tigilan, harangin yung isang wage order. Dagdag pa ng TUCP, pambabastos ito sa mga batas at prosesong nagbibigay proteksyon sa mga manggagawa. Kung gagaya yung iba't ibang employer sa iba't ibang probinsya at reyon, pwede na lamang sila basta pumunta sa korte para tigilan yung isang wage order na kahit gaano kaliit, kahit gaano kapariyak at walang matatanggap sa aumento yung ating mga kababayan. Umaasa ngayon ang TUCP sa Department of Labor and Employment para mapanindigan ang dapat sanay good news na para sa mga manggagawa. Si Labor Secretary Francis Tolentino naman, hindi rin natuwa sa pansamantalang suspensyon ng wage hike. Bagamat nakalulungkot ang nangyari, handa silang tumalima sa utos ng husgado. Pero ipagpapatuloy rin anya ng DOLE ang mandato nito at ang pagtindig para sa mga manggagawa. Sa August 3, nakatakdang dinggin ng Pasig RTC ang petisyon ng dalawang construction firms. Diyan malalaman kung anong kahihinatnan ng kasalukuyang TRO sa wage hike na epektibo hanggang August 13. Earl Tobias, IBC News. Hey,